Bago mo simulan ang araw na ito, bago mo harapin ang mga hamon, alalahanin, at mga laban na naghihintay sa iyo, sandali kitang inaanyayahan na huminto at ituon ang iyong puso sa Diyos. Dahil kung naririnig mo ang mensaheng ito ngayon, hindi ito nagkataon lamang. May banal na dahilan kung bakit ka dinala sa panalangin ito. Maaaring nagising ka ngayong umaga na may pagod sa iyong katawan. Maaaring may sakit kang dinadala o kabigatan sa iyong puso. Maaaring may mga problema kang tila napakalaki at hindi mo alam kung paano haharapin. At sa katahimikan ng iyong isip, maaaring napatanong ka, Panginoon, magiging sapat ka ba para sa akin ngayon? Bibigyan mo ba ako ng lakas para magpatuloy? Pakinggan mo ito. Mahal kita o Panginoon, aking lakas. Ang Panginoon ang aking bato, aking tanggulan, at aking tagapagligtas. Ang makapangyarihang pahayag na ito mula sa Psalm 18 ay paalala na ang Diyos ay hindi lamang malapit sa iyo. Siya ang iyong lakas. Siya ang iyong proteksyon. Siya ang iyong matibay na tanggulan sa bawat laban ng buhay. Ngayong umaga, nais ng Diyos na yakapin ka ng kanyang kapangyarihan. Nais kanyang pagalingin sa anumang karamdaman, pagod o sugat na iyong dinadala. Nais kanyang protektahan sa bawat hakbang mo at ilayo sa anumang panganib. At sa gitna ng iyong mga pagsubok, nais kanyang dalhin sa tagumpay at punuin ang iyong buhay ng mga pagpapalang hindi mo inaasahan. Kapag ang Diyos ang iyong bato, hindi ka matitinag. Kapag ang Diyos ang iyong tanggulan, walang pagsubok ang makakatalo sa iyo. At kapag ang Diyos ang iyong tagapagligtas, may katiyakan kang ang araw na ito ay nasa kanyang mga kamay. Kaya bago tayo manalangin, may hihilingin ako sa iyo. Kung naniniwala ka na ang Panginoon ang iyong lakas at tanggulan, kung naniniwala ka na kaya kanyang pagalingin, protektahan at dalhin sa tagumpay, pindutin mo ang like bilang tanda ng iyong pananampalataya. At kung nais mong araw-araw magsimula na may panalangin at presensya ng Diyos, inaanyayahan kitang maging bahagi ng komunidad na ito. Dito, sama-sama tayong lumalapit sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan at katapatan. Kapag pinili mong mag-subscribe, pinipili mong simulan ang bawat umaga na kasama ang Diyos. Pinipili mong ilagay sa kanyang mga kamay ang iyong kalusugan, ang iyong pamilya, ang iyong mga pangarap, at ang iyong kinabukasan. Kaya ngayon, ihanda mo ang iyong puso. Isuko mo sa Diyos ang lahat ng iyong dinadala at hayaan mong punuin niya ang araw mo ng kanyang kagalingan, proteksyon, tagumpay, at masaganang pagpapala. Ngayon, tayo'y manalangin. Panginoon, Ikaw ang aming lakas at aming kanlungan. Lumalapit kami ng may pagpapakumbaba at buong pagtitiwala, kinikilala na Ikaw ang pinagmumulan ng tunay na kagalingan. Ikaw ang humabi sa aming katawan. Ikaw ang huminga ng buhay sa aming mga baga at Ikaw ang may kapangyarihan na magpanumbalik ng anumang bahagi ng aming pagkatao na nanghina o nasira. Panginoon, pagalingin mo ang aming katawan at alisin ang anumang karamdaman na nagtatago o hayagang sumasalakay sa amin mula sa aming ulo hanggang sa aming mga paa. Tunawin mo ang anumang impeksyon, patigilin mo ang anumang pamamaga, ayusin mo ang anumang hindi maayos na daloy ng dugo, at ibalik mo ang normal na paggana ng bawat organo, bawat ugat, bawat buto, at kalamnan. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang anumang karamdaman. Pinapawalang bisa namin ang anumang atake ng kaaway laban sa aming kalusugan. Anumang espiritu ng sakit, panghihina, o pagdurusa ay walang kapangyarihan sa amin sapagkat kami ay sakop ng dugo ni Jesus. Ipinapahayag namin na ang aming katawan ay templo ng banal na espiritu at walang karamdaman ang may karapatang manatili rito. Panginoon, palitan mo ang aming kahinaan ng iyong lakas. Kapag kami ay nakakaramdam ng pagod na tila hindi maipaliwanag, Ikaw ang magbigay ng panibagong sigla. Kapag ang aming mga kasukasuan ay nananakit, Ikaw ang maging kaginhawahan. Kapag ang aming puso ay nanghihina, Ikaw ang magpatibay. Ibinabalik namin sa iyo ang kalusugan ng aming pamilya, pisikal, emosyonal, at espiritual. Panginoon, yakapin mo ang bawat miyembro ng aming tahanan. Kung mayroong lihim na karamdaman na hindi pa natutuklasan,
Ilantad mo ito at pagalingin. Kung may matagal nang iniinda na tila hindi gumagaling, igalaw mo ang iyong makapangyarihang kamay at magdala ng ganap na kagalingan. Alisin mo ang takot na dulot ng mga resulta ng pagsusuri. Alisin mo ang pangamba sa bawat sintomas na nararamdaman. Turuan mo kaming magtiwala, hindi sa nakikita, kundi sa iyong kapangyarihan na higit sa anumang diagnosis. Panginoon, linisin mo ang aming isipan mula sa takot, pagod, at pagkalito. Maraming sandali na ang aming isip ay napupuno ng mga alalahanin, mga negatibong kaisipan, at mga salitang hindi nagbibigay buhay. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat kasinungalingan ng kaaway na nagsasabing wala ng pag-asa, na kami ay mananatiling ganito, na hindi na kami bubuti. Pinipili naming paniwalaan ang iyong salita na nagsasabing ikaw ang aming manggagamot at tagapagpanumbalik. Hugasan mo ang aming isipan ng iyong katotohanan. Palitan mo ang bawat pag-aalinlangan ng pananampalataya. Palitan mo ang bawat kalituhan ng malinaw na pag-iisip. Kung may bigat na emosyon na matagal nang nakatago sa aming puso, mga sugat mula sa nakaraan, mga salitang nakasakit, mga karanasang hindi pa lubusang napapatawad, Panginoon, pagalingin mo rin ang mga iyon. Hindi lamang ang aming pisikal na katawan ang nangangailangan ng iyong himala, kundi pati ang aming damdamin. Alisin mo ang galit na nagiging lason sa aming loob. Alisin mo ang lungkot na nagpapahina sa aming pag-asa. Turuan mo kaming magpatawad upang kami ay tuluyang makalaya. Sa bawat paghinga namin, ipadama mo ang kapayapaang dulot ng iyong presensya. Palakasin mo ang aming espiritu upang manatiling matatag sa pananampalataya. Kapag ang aming paningin ay tila nababalot ng dilim, ikaw ang maging liwanag. Kapag ang aming panalangin ay tila hindi agad nasasagot, bigyan mo kami ng pagtitiis at pagtitiwala. Ayaw naming panghinaan ng loob. Nais naming tumindig ng may tapang. Alam na ang aming Diyos ay hindi natutulog at hindi nagpapabaya. Buhayin mo ang apoy ng aming pananampalataya. Huwag mong hayaang maging malamig ang aming puso. Ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako na hindi nagbabago. Dalhin mo ang kagalingan sa aming tahanan at alisin ang anumang bigat o panghihina na nakasabit sa aming kapaligiran. Kung may espiritual na pag-atake na nagdudulot ng sunod-sunod na sakit o problema, sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin ang anumang gawa ng kadiliman. Pinapalayas namin ang bawat masamang impluensya. Punuin mo ang aming tahanan ng iyong banal na presensya. Hayaan mong ang bawat sulok ng aming bahay ay mapuno ng liwanag, pag-asa, at lakas. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang magbantay at maglingkod ayon sa iyong kalooban. Maging sariwa ang aming lakas, gaya ng iyong pangako sa mga tumatawag sa iyo. Kapag kami ay napapagod sa mga responsibilidad, sa trabaho, sa pag-aalaga sa pamilya, ikaw ang magpanibago ng aming sigla. Tulungan mo kaming pangalagaan ang aming katawan. Turuan mo kaming pumili ng tama, kumain ng wasto, at magpahinga kapag kinakailangan. Bigyan mo kami ng disiplina at karunungan upang ingatan ang kalusugan na ipinagkaloob mo sa amin. Ipinapahayag namin na kami ay nililikha mong muli araw-araw. Ang anumang nasira ay inaayos mo. Ang anumang nawala ay ibinabalik mo. Ang anumang mahina ay pinatitibay mo. Hindi kami mananatili sa sakit. Kami ay lalakad sa kagalingan. Hindi kami mananatili sa takot. Kami ay lalakad sa pananampalataya. Hindi kami mananatili sa panghihina. Kami ay tatayo sa iyong lakas. Ang aming pamilya ay magiging patotoo ng iyong kapangyarihang magpagaling. Ang aming mga labi ay magpupuri sa iyo dahil sa mga himalang ginagawa mo sa aming katawan, isip at espiritu. Kung tinatanggap mo ang kagalingan ng Panginoon sa iyong katawan, isip at espiritu habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento. Tinatanggap ko ang kagalingan sa aking buhay. Hayaan itong maging iyong personal na pagpapahayag ng pananampalataya at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa iyo. Panginoon, ikaw ang aming kanlungan at matibay na tore. Inilalagay namin ang aming sarili, ang aming pamilya, at ang lahat ng aming minamahal sa ilalim ng iyong banal at makapangyarihang proteksyon.
Ikaw ang aming tagapagtanggol, ikaw ang aming bantay, at walang anumang puwersa ang makakalusot sa hangganang inilagay mo sa paligid namin. Sa iyong presensya, kami ay ligtas. Sa iyong pangalan, kami ay matatag. Ingatan mo ang aming pamilya laban sa anumang kapahamakan at masamang balak. Kung may mga plano ang kaaway na hindi namin nakikita, winawasak mo ang mga iyon bago pa man ito magbunga. Kung may mga salitang binibigkas laban sa amin na puno ng galit, inggit o sumpa, pinapawalang bisa namin ang kapangyarihan ng mga iyon sa pangalan ni Jesus. Walang anumang salita, gawa, o lihim na plano ang mananaig laban sa mga inilagay mo sa ilalim ng iyong pangangalaga. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay tinatakan ng iyong katotohanan at tinakpan ng iyong kapayapaan. Palibutan mo ang aming tahanan ng iyong banal na presensya. Hayaan mong ang bawat pintuan ay bantayan mo, ang bawat bintana ay tabingan mo ng iyong liwanag, at ang bawat sulok ay mapuno ng iyong kabanalan. Kung may anumang espiritual na bigat o hindi nakikitang banta na sumusubok pumasok sa aming tahanan, sa pangalan ni Jesus ay hindi ito pahihintulutan. Ang aming bahay ay hindi bukas sa kadiliman. Ito ay itinalaga para sa iyong kaluwalhatian. Dito maghahari ang iyong kapayapaan, hindi ang takot. Dito mananatili ang iyong liwanag, hindi ang pangamba. Ilayo mo kami sa aksidente, sakit, at kapahamakan ng kaaway. Sa aming paglabas at pagpasok, kapag kami ay naglalakad, ikaw ang aming gabay. Kapag kami ay naglalakbay, ikaw ang aming bantay. Iligtas mo kami sa mga bagay na hindi namin inaasahan, sa mga biglaang panganib, sa mga pagkakamaling maaaring magdulot ng pinsala, at sa mga sitwasyong maaaring magbunga ng kapahamakan. Kahit hindi namin alam ang lahat ng maaaring mangyari, ikaw ang nakakaalam, at sapat iyon para sa aming kapayapaan. Maging kalasag ka sa aming mga desisyon at lakad. Kapag kami ay pumipili, bantayan mo ang aming isip. Kapag kami ay nagsasalita, bantayan mo ang aming mga labi. Kapag kami ay kumikilos, bantayan mo ang aming mga hakbang. Huwag mong hayaang madala kami sa padalus-dalus na pasya na magbubukas ng pinto sa problema. Turuan mo kaming makinig sa iyong tinig at sundin ang iyong babala. Mas nais naming maging mabagal ngunit ligtas kaysa mabilis ngunit mapanganib. Ang aming tiwala ay hindi sa aming sariling talino, kundi sa iyong patnubay. Panginoon, itinataas namin ang isang matibay na pader ng proteksyon sa aming paligid sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Anumang anyo ng pag-atake pisikal, emosyonal, mental, o espiritual ay hindi makakapasok. Sa pangalan ni Jesus, sinasansala namin ang bawat espiritu ng takot, bawat espiritu ng kaguluhan, at bawat espiritu ng panlilinlang. Wala silang karapatan sa aming buhay. Kami ay kabilang sa iyo, at ang iyong pagmamayari ay hindi basta-basta inaangkin ng kaaway. Ipinapahayag namin na walang sandatang mabubuo laban sa amin ang magtatagumpay. Ang bawat bitag ay aming iiwasan. Ang bawat patibong ay aming malalampasan. Ang bawat paratang ay mabubunyag at mawawalan ng bisa. Ikaw ang aming tagapamagitan at tagapagtanggol. Kapag may bumabangon laban sa amin, ikaw ang humaharap para sa amin. Kapag may humahatol, ikaw ang aming hukom na makatarungan. Panginoon, balutin mo rin ang aming isipan ng iyong proteksyon. Ilayo mo kami sa mga kaisipang nagpapahina ng loob, sa mga ideyang nagtutulak sa maling direksyon, at sa mga impluwensyang dahan-dahang sumisira sa aming pananampalataya. Bantayan mo ang aming puso upang hindi ito mapasukan ng kapaitan. Bantayan mo ang aming damdamin upang hindi ito manipulahin ng takot. Bantayan mo ang aming alaala upang hindi kami bihagin ng mga sugat ng nakaraan. Ikaw, ang aming kapayapaan, at ikaw, ang aming katiyakan. Ipinapanalangin namin ang proteksyon sa aming mga anak, sa aming mga magulang, at sa bawat miyembro ng aming pamilya. Kahit nasaan man sila, abutin mo sila ng iyong kamay. Kung sila man ay nasa lugar na hindi namin nakikita o hindi namin kayang puntahan, ikaw ang sumama sa kanila. Ilayo mo sila sa maling impluwensya.
Ilayo mo sila sa mga taong may masamang layunin. Ilayo mo sila sa mga desisyong magdadala ng pagsisisi. Itanim mo sa kanilang puso ang pagkatakot sa iyo na nagiging simula ng karunungan at kaligtasan. Panginoon, salamat sapagkat ang iyong proteksyon ay hindi pansamantala. Ito ay patuloy, tapat at sapat. Hindi kami nabubuhay sa ilalim ng takot, kundi sa ilalim ng iyong pangako. Hindi kami natutulog ng may pangamba, kundi nagpapahinga ng may katiyakan. Ang aming buhay ay nasa iyong kamay at walang mas ligtas pa roon. Patuloy mo kaming turuan na magtiwala, kahit hindi namin nakikita ang buong larawan, dahil alam naming ikaw ang Diyos na nagbabantay ng walang humpay. Kung ikaw ay naniniwalang ang iyong buhay at pamilya ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos, i-type sa mga komento ang pahayag na ito. Ako ay ligtas dahil ang Panginoon ang aking kanlungan. At hayaan itong maging iyong deklarasyon ng pananampalataya at pagtitiwala sa walang hanggang pag-iingat ng Diyos sa iyong buhay. Panginoon, lumalapit kami sa iyo bilang mga anak na nangangailangan ng iyong kapayapaan, ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo at hindi kayang nakawin ng anumang pangyayari. Punuin mo kami ng kapayapaan na nagmumula sa iyo, kapayapaang malalim, matatag, at hindi natitinag kahit ang paligid ay puno ng ingay at kaguluhan. Ibinubukas namin ang aming puso upang tanggapin ang iyong presensya na nagpapatahimik sa aming loob. Pawiin mo ang kaguluhan at alitan sa aming pamilya. Kung may mga salitang nabitawan na nagdulot ng sugat, ikaw ang maghilom. Kung may mga hindi pagkakaunawaan na matagal nang kinikimkim, ikaw ang magbigay ng liwanag at pag-unawa. Alisin mo ang espiritu ng pagtatalo, pride, at pagkakanya-kanya. Itanim mo sa amin ang kababaang loob na marunong makinig at ang pusong handang umunawa. Nais naming ang aming tahanan ay hindi lugar ng tensyon, kundi kanlungan ng pahinga at pagmamahalan. Maghari ang iyong kapayapaan sa aming tahanan sa lahat ng panahon. Hindi lamang kapag maayos ang lahat, kundi lalo na kapag may pagsubok, kapag may kakulangan. Hayaan mong manaig ang kapayapaan kaysa reklamo. Kapag may hindi inaasahang balita, hayaan mong ang aming unang tugon ay panalangin at pagtitiwala. Panginoon, ang aming bahay ay ialay namin sa iyo bilang lugar kung saan ikaw ang sentro. Kung saan ang iyong pangalan ay binibigkas hindi lamang sa panalangin, kundi sa paraan ng aming pamumuhay at pakikitungo sa isa't isa. Bigyan mo kami ng katahimikan ng puso sa gitna ng mga pagsubok. Kapag ang isip ay puno ng tanong at ang damdamin ay puno ng bigat, turuan mo kaming huminto at huminga sa iyong presensya. Paalalahanan mo kami na hindi namin kailangang kontrolin ang lahat. Ikaw ang Diyos na may hawak ng hinaharap. Ikaw ang nakakaalam ng wakas mula sa simula. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan, ikaw ang aming katiyakan. Sa gitna ng pangamba, ikaw ang aming lakas ng loob. Panginoon, bantayan mo ang aming isipan laban sa mga kaisipang nagnanakaw ng kapayapaan. Alisin mo ang paulit-ulit na pag-aalala, ang labis na pag-iisip, at ang mga senaryong hindi naman totoo, ngunit nagpapabigat sa aming loob. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang bawat espiritu ng takot at pangamba. Pinipili naming ituon ang aming isip sa iyong katotohanan. Kung ano ang totoo, marangal, at nagbibigay buhay iyon ang aming pagmumuni-munihan. Ang aming isipan ay hindi laruan ng kaaway, kundi sisidlan ng iyong kapayapaan. Itanim mo ang pagtitiwala sa iyo, sa bawat miyembro ng aming pamilya. Turuan mo kaming umasa sa iyo, hindi lamang kapag wala na kaming magawa, kundi sa bawat hakbang ng aming buhay. Nais naming matutong magpahinga sa iyo, hindi lamang sa katawan kundi pati sa espiritu. Kapag kami ay napapagod sa kakaisip, ikaw ang maging pahinga. Kapag kami ay nasasaktan sa mga pangyayari, ikaw ang maging aliw. Kapag kami ay nalilito, ikaw ang maging malinaw na direksyon. Panginoon, hayaan mong ang iyong kapayapaan ang mamuno sa aming isipan at damdamin. Hindi ang emosyon ang magdidikta ng aming kilos, kundi ang iyong presensya. Kapag may galit na sumusubok umangat,
ikaw ang pumawi. Kapag may lungkot na bumibigat, ikaw ang umakay palabas. Kapag may pagkabigo, ikaw ang magpaalala na hindi pa tapos ang kwento. Ang kapayapaan mo ang magbabantay sa aming puso upang hindi kami madaig ng anumang sitwasyon. Ipinapahayag namin na ang aming kapayapaan ay hindi nakabatay sa sitwasyon, kundi sa relasyon namin sa iyo. Maaaring magbago ang paligid, maaaring mag-iba ang mga plano, ngunit ikaw ay nananatiling tapat sa iyo. Ang aming kaluluwa ay nakasusumpong ng pahinga sa iyo. Ang aming puso ay natatahan sa iyo. Ang aming espiritu ay muling binubuo. Kahit ang mga bagay na hindi namin maintindihan ngayon ay pinagkakatiwala namin sa iyong kamay. Panginoon, punuin mo rin ang aming mga salita ng kapayapaan. Turuan mo kaming magsalita ng may biyaya, hindi padalos-dalos. Huwag mong hayaang ang aming bibig ay maging sanhi ng sugat, kundi daluyan ng paghilom. Kapag kami ay nagsasalita, naway ang iyong karunungan ang umagos. Kapag kami ay tumahimik, naway ang iyong presensya ang magsalita sa aming loob. Nais naming maging instrumento ng iyong kapayapaan sa loob ng aming tahanan at sa mga taong aming nakakasalamuha. Kung may mga sugat ang aming puso na matagal nang hindi napapansin, Panginoon, hipuin mo ang mga iyon. Hindi mo minamaliit ang aming nararamdaman. Alam mo ang bawat luha, bawat buntong hininga, bawat tahimik na panalangin. Dalhin mo kami sa lugar ng ganap na kapahingahan, kung saan ang aming kaluluwa ay hindi na kailangang magtago o magpanggap na maayos. Sa iyo, kami ay ligtas na magpahinga at maging totoo. Ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay tahanan ng kapayapaan. Ang aming pamilya ay lalakad sa pagkakasundo. Ang aming isipan ay babantayan ng iyong liwanag. Ang aming damdamin ay sasaklawin ng iyong pag-ibig. Ang kapayapaan mo ang magiging tanda ng aming pamumuhay, isang kapayapaang tahimik ngunit makapangyarihan, banayad ngunit matatag, at patuloy na dumadaloy mula sa iyo. Kung ikaw ay nagnanais na ang kapayapaan ng Diyos ay manaig sa iyong puso at tahanan, i-type sa mga komento ang pahayag na ito. Ang aking puso ay nagpapahinga sa Diyos. Hayaan itong maging iyong personal na deklarasyon ng pananampalataya habang tinatanggap mo ang kapayapaang nagmumula sa presensya ng Diyos. Panginoon, ang iyong mga daan ay ganap at ang iyong kaisipan ay higit na mataas kaysa sa amin. Lumalapit kami sa iyo na may pusong handang turuan at isipang handang magpasakop, sapagkat kinikilala namin na ang tunay na karunungan ay nagmumula lamang sa iyo. Turuan mo kaming maglakad sa karunungan, hindi sa sariling talino kundi sa liwanag ng iyong salita. Ayaw naming mamuhay na padalos-dalos o ginagabayan ng emosyon lamang. Nais naming ang bawat hakbang, bawat pasya at bawat direksyon ay nakaugat sa iyong katotohanan. Bigyan mo kami ng tamang pag-unawa sa bawat desisyong aming haharapin. Maraming pagkakataon na kami ay nasa sangandaan, may maraming pagpipilian ngunit hindi malinaw kung alin ang tama. Sa mga sandaling iyon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Tahimik mong kausapin ang aming puso. Ilayo mo kami sa mga desisyong magdadala ng panandaliang ginhawa, ngunit pangmatagalang pinsala. Turuan mo kaming pumili hindi lamang ng mabuti, kundi ng pinakamainam ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo ang aming pamilya ng karunungang mula sa iyo. Naway ang aming tahanan ay maging lugar ng matalinong pag-uusap, hindi tsismis o paninira. Bigyan mo ang bawat miyembro ng kakayahang makinig bago magsalita at umunawa bago humusga. Kung may mga desisyong kailangang pag-usapan bilang pamilya, ikaw ang maging sentro ng aming pagninilay. Huwag mong hayaang manaig ang pride o sariling interes. Nais naming ang aming mga pasya ay magdala ng kapayapaan at kaayusan, hindi kaguluhan. Gabayan mo kami na pumili ng tama at makalugod sa iyo. Kapag ang tukso ay dumarating na tila maganda sa panlabas, ngunit may dalang pagkasira, bigyan mo kami ng malinaw na mata upang makita ang katotohanan. Kapag ang maling landas ay tila mas madali, palakasin mo ang aming loob upang piliin ang tama kahit ito ay mahirap. Panginoon,
Ang aming hangarin ay hindi lamang magtagumpay sa mata ng mundo, kundi maging tapat sa iyo sa lihim at hayagan. Ilayo mo kami sa maling payo at panlilinlang. Maraming tinig ang nais magdikta ng direksyon ng aming buhay. Mga opinyon, uso, at ideyang hindi nakaugat sa iyong katotohanan. Bigyan mo kami ng discernment upang makilala kung alin ang mula sa iyo at alin ang hindi. Huwag mong hayaang malinlang kami ng matatamis na salita na walang laman. Turuan mo kaming suriin ang lahat ayon sa iyong salita at panatilihin ang mabuti. Ang aming tainga ay nakatuon sa iyo, hindi sa ingay ng paligid. Ang iyong salita ang maging ilaw sa aming pag-iisip at pamumuhay. Sa bawat pagbabasa at pagninilay, hayaan mong ito ay maging buhay at aktibo sa amin. Kapag kami ay nalilito, ang iyong salita ang magbigay linaw. Kapag kami ay nanghihina, ang iyong salita ang magpalakas. Kapag kami ay nagkakamali, ang iyong salita ang magtuwid. Nais naming ang aming isip ay hubugin ng iyong katotohanan at hindi ng takot o kasinungalingan. Panginoon, palayain mo ang aming isipan mula sa katigasan at saradong pag-iisip. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba, handang matuto at handang ituwid. Kung may mga paniniwala kaming hindi naayon sa iyo, ilantad mo at baguhin. Kung may mga nakasanayan kaming paraan ng pag-iisip na humahadlang sa iyong gawain, palitan mo ng bago at buhay na pananaw. Nais naming lumago sa karunungan habang kami ay lumalalim sa aming relasyon sa iyo. Bigyan mo rin kami ng karunungan sa pakikitungo sa kapwa. Turuan mo kaming magsalita sa tamang oras at manahimik kung kinakailangan. Ilayo mo kami sa mga salitang makasisira ng loob. Gamitin mo ang aming bibig upang magbigay ng payo na may kabaitan at katotohanan. Nais naming maging daluyan ng iyong karunungan sa aming pamilya, sa aming trabaho, at sa aming komunidad. Hayaan mong ang aming buhay ay magsilbing patunay na ang pamumuhay na ginagabayan ng Diyos ay puno ng liwanag at kaayusan. Panginoon, kapag ang aming kaalaman ay tila kulang, ipaalala mo sa amin na sapat ang iyong karunungan. Hindi namin kailangang malaman ang lahat upang sumunod sa iyo. Kailangan lamang naming magtiwala at maglakad ayon sa liwanag na iyong ibinibigay sa bawat hakbang. Sa bawat desisyong ginagawa namin, itinataya namin ito sa iyo. Hindi kami umaasa sa tsansa, kundi sa iyong patnubay na tapat at totoo. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay lalakad sa karunungan. Ang aming mga pasya ay magbubunga ng kabutihan. Ang aming mga hakbang ay magiging maayos at ligtas. Ang aming isip ay magiging malinaw at matatag. Hindi kami maglalakad sa dilim, sapagkat ikaw ang aming ilaw. Hindi kami maliligaw, sapagkat ikaw ang aming gabay. Ang karunungang mula sa iyo ang magtatayo ng aming buhay sa matibay na pundasyon. Kung ikaw ay humihiling ng karunungang mula sa Diyos sa bawat desisyon ng iyong buhay, i-type sa mga komento ang pahayag na ito. Tinatanggap ko ang karunungan galing Diyos. Hayaan itong maging iyong personal na deklarasyon ng pananampalataya habang ipinagkakatiwala mo sa Diyos ang direksyon ng iyong buhay. Panginoon, ikaw ang nagbibigay lakas sa aming lakad at ang ilaw sa aming daraanan. Gabayan mo ang aming mga hakbang, hindi lamang sa malalaking desisyon, kundi pati sa maliliit na pagpili na humuhubog sa aming araw-araw na pamumuhay. Ituro mo sa amin ang daang dapat naming tahakin. Kapag kami ay humihinto sa gitna ng kawalan ng kasiguruhan, ikaw ang magsalita sa aming puso. Kapag ang mga pagpipilian ay tila magkapareho, ikaw ang magbigay ng kapayapaan sa tamang direksyon. Ayaw naming maglakad ayon sa sariling kagustuhan lamang. Nais naming maglakad ayon sa iyong kalooban. Turuan mo kaming makinig hindi lamang sa malakas na tinig, kundi sa banayad na pag-udyok ng iyong espiritu. Pangunahan mo ang aming pamilya sa bawat plano at desisyon, sa mga plano para sa aming kinabukasan, sa mga pagbabago sa aming buhay, at sa mga hakbang na kinakailangan naming gawin. Ikaw ang mauna. Huwag mong hayaang magplano kami nang hindi ka kinokonsulta. Nais naming ang aming mga pangarap ay nakahanay sa iyong layunin,
Kung may mga plano kaming hindi ayon sa iyo, baguhin mo ang aming puso at bigyan kami ng lakas ng loob na bitawan ang mga iyon. Ilayo mo kami sa maling landas at dalhin sa iyong kalooban. Kapag ang landas ay tila madali ngunit may dalang kapahamakan, pigilan mo ang aming mga hakbang. Kapag ang daan ay mahirap ngunit puno ng pagpapala, palakasin mo ang aming loob na magpatuloy. Panginoon, mas nais naming maglakad sa makitid na daan kasama ka kaysa sa maluwang na daan na wala ang iyong presensya. Ang iyong kalooban ang aming nais, hindi ang pansariling kaginhawaan. Ang aming tahanan ay sumunod sa iyong direksyon at layunin. Ialay namin sa iyo ang aming pamilya bilang isang sambahayang handang sumunod. Sa aming mga pag-uusap, sa aming mga desisyon, at sa aming mga plano, ikaw ang aming konsultahin. Hayaan mong ang aming tahanan ay maging lugar kung saan ang iyong tinig ay pinapakinggan at sinusunod. Kung may kalituhan o pagkakahati, ikaw ang magdala ng pagkakaisa at malinaw na direksyon. Panginoon, ikaw ang mauna sa aming mga lakad at kami ay susunod. Hindi kami mauuna sa iyo at hindi rin kami maiiwan. Turuan mo kaming maghintay kapag iyon ang kailangan at kumilos kapag iyon ang iyong utos. Alisin mo ang aming pagkasabik na mauna kaysa sa iyong panahon. Turuan mo kaming magtiwala sa tamang oras at tamang paraan ng iyong pagkilos. Ang aming lakad ay hindi padalos-dalos, kundi ginagabayan ng iyong karunungan. Gabayan mo rin ang aming isipan at damdamin. Kapag ang emosyon ay nagiging malakas at nagbabantang magdikta ng aming mga pasya, ikaw ang magdala ng katahimikan. Kapag ang takot ay sumusubok pumalit sa pananampalataya, ikaw ang magpaalala ng iyong mga pangako. Ayaw naming magdesisyon mula sa sugat o galit. Nais naming magdesisyon mula sa kapayapaan at katotohanan. Ikaw ang magtuwid sa aming pag-iisip at mag-ayos ng aming pananaw. Panginoon, gabayan mo kami sa aming mga relasyon. Ituro mo sa amin kung paano magmahal ng may karunungan at magtiwala ng may discernment. Ilayo mo kami sa mga ugnayang maghihila palayo sa iyo. Dalhin mo kami sa mga taong magpapatibay ng aming pananampalataya at magpapalakas ng aming loob. Kung may mga relasyon na kailangan ng bitawan, bigyan mo kami ng tapang at kapayapaan. Kung may mga relasyon na kailangang ayusin, ikaw ang magbigay ng tamang hakbang at tamang salita. Gabayan mo rin kami sa aming gawain at bokasyon. Sa bawat tungkuling ipinagkakatiwala mo sa amin, ipaalala mo ang aming layunin. Hindi lamang kami nagtatrabaho para mabuhay, kundi para maglingkod at magbigay luwalhati sa iyo. Ituro mo sa amin kung saan ka namin nais maglingkod, kung paano namin gagamitin ang aming kakayahan, at kung paano kami magiging tapat sa maliliit at malalaking bagay. Nais naming ang aming gawain ay maging bahagi ng iyong mas malaking plano. Panginoon, kapag ang landas ay tila madilim at wala kaming makita sa susunod na hakbang, ipaalala mo sa amin na sapat ang iyong presensya. Hindi namin kailangang makita ang buong daan. Kailangan lamang naming magtiwala sa iyo na naglalakad kasama namin. Sa bawat hakbang ng pananampalataya, ikaw ang magbibigay ng liwanag na sapat para sa sandaling iyon. Hindi kami manghihina, sapagkat ikaw ang aming gabay na tapat at hindi nagkukulang. Ipinapahayag namin na ang aming buhay ay ginagabayan ng Diyos. Ang aming mga hakbang ay inayos mo. Ang aming mga pasya ay pinangungunahan mo. Ang aming kinabukasan ay ligtas sa iyong kamay. Hindi kami maliligaw sapagkat ikaw ang aming pastol. Hindi kami matatakot sapagkat ikaw ang kasama namin. Ang aming pagsunod ay bunga ng aming pagtitiwala sa iyong kabutihan at katapatan. Kung ikaw ay handang magpasakop sa gabay ng Diyos sa iyong buhay, i-type sa mga komento ang pahayag na ito. Ako ay sumusunod sa direksyon ng Diyos. Hayaan itong maging iyong personal na deklarasyon ng pananampalataya habang iniaalay mo sa Diyos ang iyong mga plano at lakad. Panginoon, lumalapit kami sa iyo na may pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Kinikilala na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Hindi kami umaasa sa aming sariling lakas o kakayahan,
Umaasa kami sa iyong kabutihan at katapatan. Ilabas mo kami sa anumang kakulangan pinansyal man, emosyonal, o espiritual, at akayin mo kami sa kasaganahang nagmumula sa iyo. Ibuhos mo ang iyong pagpapala sa aming buhay at gawain. Kung saan may pagsusumikap na tila hindi nagbubunga, hipuin mo iyon ng iyong pabor. Kung saan may mga pintuang tila sarado, ikaw ang magbukas sa tamang panahon. Panginoon, basbasan mo ang aming mga pagsisikap upang ang aming ginagawa ay hindi masayang, kundi maging makabuluhan at mabunga. Nais naming makita ang iyong kamay na kumikilos sa aming trabaho, sa aming negosyo, at sa lahat ng ipinagkatiwala mo sa amin. Pagpalain mo ang aming pamilya ng sapat at higit pa. Hindi lamang sapat para mabuhay, kundi sapat upang magbahagi. Ilayo mo kami sa diwa ng kakapusan at itanim mo sa amin ang diwa ng pagtitiwala. Kapag kami ay humaharap sa gastusing tila lampas sa aming kakayahan, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming tagapagkaloob. Ikaw ang nagbubukas ng mga daluyan ng pagpapala sa paraang hindi namin inaasahan. Ang aming pamilya ay hindi mamumuhay sa pangamba, kundi sa pananampalataya. Ang aming tahanan ay maging daluyan ng pagpapala sa iba. Panginoon, huwag mong hayaang ang mga pagpapalang ibinibigay mo sa amin ay manatili lamang sa amin. Turuan mo kaming magbahagi ng oras, ng lakas, ng pagmamahal, at ng mga material na bagay. Nais naming ang aming bahay ay maging lugar ng pagtulong, hindi ng pag-iimbak lamang. Kung may mga taong nangangailangan, ipaalala mo sa amin na kami ay pinagpala upang maging pagpapala. Pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay. Sa bawat bagay na aming ginagawa, maliit man o malaki, ikaw ang magbigay ng husay at katapatan. Ilayo mo kami sa katamaran at kawalan ng integridad. Turuan mo kaming magtrabaho ng may kagalakan at pasasalamat. Kahit ang mga gawaing tila hindi napapansin, ikaw ang nakakakita at ikaw ang gagantimpala. Ang aming paggawa ay hindi walang saysay kapag ito ay iniaalay sa iyo. Panginoon, alisin mo ang anumang hadlang na pumipigil sa pagdaloy ng iyong pagpapala. Kung may maling kaisipan tungkol sa pera, tagumpay o kasaganaan, ituwid mo ang aming pag-iisip. Kung may takot na humahadlang sa aming pagtanggap, palitan mo ito ng pananampalataya. Kung may espiritual na atake na nagdudulot ng paulit-ulit na kakulangan, sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin ang kapangyarihan nito. Ipinapahayag namin na kami ay malaya upang tumanggap ng lahat ng inilaan mo para sa amin. Bigyan mo kami ng karunungan sa pamamahala ng mga pagpapalang aming tinatanggap. Turuan mo kaming maging tapat na katiwala, hindi padalos-dalos o pabaya. Nais naming gamitin ang aming mga yaman ayon sa iyong layunin. Kung kami ay binibigyan mo ng kaunti, turuan mo kaming maging tapat. Kung kami ay binibigyan mo ng marami, turuan mo kaming maging mapagpakumbaba at mapagbigay. Ang aming kasaganaan ay hindi maglalayo sa amin sa iyo, kundi lalo kaming ilalapit. Panginoon, ibuhos mo rin ang espiritual na pagpapala sa aming pamilya. Higit sa material na bagay, nais naming maranasan ang kayamanan ng iyong presensya. Pagpalain mo ang aming tahanan ng pananampalataya, pag-ibig, at pagkakaisa. Pagpalain mo ang aming mga anak at susunod na henerasyon ng takot sa iyo at malinaw na layunin sa buhay. Nais naming ang aming pamana ay hindi lamang ari-arian kundi pananampalataya na matibay at buhay. Ipinapahayag namin na ang lahat ng mayroon kami ay mula sa iyo at para sa iyong kaluwalhatian. Hindi kami magmamataas sa aming tinatanggap sapagkat alam naming ikaw ang pinagmulan. Ang aming pasasalamat ay patuloy naming ihahandog. Sa bawat pagpapalang dumarating, pinipili naming magpasalamat at magtiwala palalo. Hindi kami matitinag ng kakulangan at hindi rin kami malulunod sa kasaganaan. Ikaw ang sentro ng aming buhay sa lahat ng panahon. Panginoon, hayaan mong ang iyong pabor ay sumama sa amin saan man kami naroroon. Ang aming mga hakbang ay basbasan mo. Ang aming mga salita ay maging daluyan ng biyaya. Ang aming presensya ay magdala ng liwanag. Ang aming pamilya ay makilala
bilang sambahayang pinagpala at pinagpapala. Hindi para sa aming sariling kapurihan, kundi upang makita ng iba ang iyong kabutihan sa pamamagitan ng aming buhay. Kung ikaw ay naniniwalang ang Diyos ay nagbubukas ng daluyan ng pagpapala sa iyong buhay, i-type sa mga komento ang pahayag na ito. Ako ay pinagpala at magiging pagpapala sa iba. Hayaan itong maging iyong personal na deklarasyon ng pananampalataya habang inaasahan mo ang patuloy na pagbuhos ng biyaya ng Diyos. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas upang mapagtagumpayan ang aming mga laban sa isip, sa damdamin at sa espiritu. Kapag ang pagod ay sumusubok magpabagsak sa amin, ikaw ang bumabangon para sa amin. Kapag ang takot ay kumakatok sa aming puso, ikaw ang aming tapang. Kapag ang pagdududa ay sumusubok pumigil sa aming pag-usad, ikaw ang aming katiyakan. Hindi kami uurong sapagkat ikaw ang aming lakas na hindi nauubos. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay lalakad sa tagumpay na iyong inihanda. Ang mga hadlang ay hindi katapusan, kundi daanan lamang patungo sa mas mataas na layunin. Ang mga kabiguan ay hindi huling salita, kundi aral na ginagamit mo upang patibayin kami. Ang aming tahanan ay tatayo sa gitna ng bagyo at mananatiling matatag sapagkat ikaw ang aming pundasyon. Walang unos ang kayang gumiba sa buhay na itinayo sa iyo. Hindi kami matatalo sapagkat ikaw ang aming lakas at kalasag. Ang aming mga hakbang ay may direksyon. Ang aming mga laban ay may hangganan. Ang aming tagumpay ay may layuning magbigay luwalhati sa iyo. Kapag kami ay umaangat, ikaw ang aming pinupuri. Kapag kami ay dumaraan sa proseso, ikaw ang aming pinanghahawakan. Sa bawat tagumpay na aming matatamo, ikaw ang mananatiling sentro ng aming puso at pasasalamat. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa amin sa sandaling ito ng panalangin na nakaugat sa katotohanan ng awit 18. Tulad ng ipinahayag ng salmista, ang Panginoon, ang ating bato at ating tagapagligtas. Naway habang tayo ay sabay-sabay na lumalapit sa Kanya, nadama mo ang katatagan ng Kanyang presensya at ang katiyakan na Siya ang ating sandigan sa bawat laban ng buhay. Kung may laman ang iyong puso pasasalamat para sa pagliligtas ng Diyos, kahilingan sa Kanyang tulong, maaari mo itong i-comment. Sama-sama tayong mananalangin at magtitiwala sa Diyos na nakikinig at kumikilos. Kung napagpala ka ng panalangin ito, inaanyayahan ka naming i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot at mapalakas sa kanilang espiritual na paglalakbay. Sa bawat pagbabahagi, maaari kang maging daluyan ng pag-asa at katotohanan sa iba. Ingat ka lagi at naway maranasan mo ang Diyos bilang iyong bato, iyong kalasag at iyong tagapagligtas sa bawat sandali. Pagpalain ka ng Diyos, pati na ang iyong pamilya. Hanggang sa muli nating panalangin, God bless you.